Okay, mga kapatid, magpatuloy tayo no sa pag-aaral natin sa covenant. At ito yung huling bahagi ng ating pag-aaral ano sa covenant. At tinry ko talagang natin medyo paikliin na lang itong pag-aaral sa covenant para hindi maging mahaba. At meron pa tayong mga ibang mga paksa na tatalakayin ano dito sa pagpapatuloy natin ng pagtalakay sa 1689 London Baptist Confessions of Faith. So, ito yung tiningnan natin ano. So, pinabalikan ko lang ito lagi para maging clear sa atin, mga kapatid, yung tinatawag nating divine covenant. So, yung covenant, biblical po ito at maraming beses ginamit sa Bible ang salitang covenants. May mga ginamit siya direkta, may mga ginamit siya indirect, and we can sense how it is being used, and therefore, we believe that the Bible is so clear in presenting to us that God is revealing Himself and doing some great and glorious things through the covenants. So before the time, there was a covenant between the Father and the Son. Of course, including the Holy Spirit. And then, that covenant is the anticipations of the breaking of the covenant of works sa nagagawin ni Adam. So when the covenant of works was broken, in time, the covenant of grace took place. So pumasok na yung tinatawag nating covenant of grace. So yung paniniwala natin, may biyaya na. May tipanan na ng biyaya immediately na ang tao mahulog sa kasalanan. At ito'y nagsimula sa Genesis chapter 3, verse 15, yun yung inauguration. And then, yung progression, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic. Last time, pinag-aralan natin yung Davidic. And now, the consummations or the ultimate fulfillment of the covenant of grace is the so-called Messianic or the New Covenant. So, ang ating tinatalakay ay nandito sa bahagi na kung tawagin natin ay, ayan, ano, so nandito tayo, no? So last time, pinag-aralan natin yung Davidic covenant, the covenant of kingdom. So, ulitin ko, ano, bawat covenant sa Bible, magkakakonekta siya, magkakaugnay siya, at nagpo-progress siya. Pero bawat covenant ay merong distinct element. Halimbawa, Adamic, no, that is the promise, yung pagkadurog sa ulo ng ahas, there was a promise there. And then the Noahic covenant, ang pinaka-distinction niya ay yung preservation. At ang sign ay rainbow. Abrahamic ay may kinalaman sa nation, sa seed of Abraham. Ang pinaka-sign ay circumcision. So, rainbow, circumcision. Mosaic covenant, may kinalaman sa nation, kung paanong binubuo na ng Diyos yung isang bansa. At dahil meron ng isang bansa, kinakailangan na magkaroon ng isang malinaw na batas. May batas na noon, pero mas nilinaw ang batas isinulat sa panahon ni Moses. So yung law. So the law is the sign of the Mosaic covenant. And then Davidic, David is a great king. So kingdom yan. So papapansin niyo si David ang dakilang hari na naging hari sa bayan ng Israel. Now, gusto kong balikan lang natin yung ilang bagay. Itong Davidic covenant, dalawang bagay yung tiningnan natin. First is we look at the kingship in Israel distinguished. So pinapakita ko noong nakaraan na yung kingship ng Israel, yung ano ba yung distinction ng pagkakaroon ng hari sa Israel as compared to other nation na may mga monarchy rin, o may mga hari rin. Una, mediatorial. Pag sinabing mediatorial, yung hari ay nagsisilbing tagapamagitan din. Hindi lang siya basta hari na nangangasiwa ng isang bayan, tagapamagitan siya ng Diyos ng kanyang pinangangasiwaang bayan. Kaya nga, yung behavior ng hari, ginajudge ng Diyos yung bayan ng Israel based on the behavior of the king. So, kung masama yung hari, pinarurusahan ng Diyos yung bayan ng Israel. Pag mabuti yung hari, nagiging maganda yung takbo ng bayan ng Israel. Kasi mediatorial yan eh. Mediatorial yung tinatawag na distinction ng kingship sa bayan ng Israel. Pangalawa, ay familial. Sabi doon sa binasa natin, pagkakuha kayo ng hari ninyo, huwag kayong kukuha sa sino mang lahi, kundi kapatid lang ninyo. Familial. So, family, ang tawag doon. No? Within their family, they will get or they will put up a king. No? Yung Deuteronomy 17:15. The king must be from among their brothers,
While the king in other nations like Egypt, the king is considered to be a divine. The kings were attributed some supernatural status and power. But the king in Israel must be a normal Israelite who is from among them. A very normal. Now, hindi siya, di ba, as I said, noon, ang mga hari sa ibang mga bansa, divine. Yung Pharaoh, divine yan eh. No? Si Nebuchadnezzar, di ba, okay sa kanya na sinasamba siya ng mga tao. Kaya nga nung may nag-suggest, maglagay tayo ng rebulto, sasambahin ng mga tao. Okay sa kanya, sa divine. Pero yung mga Israelita, hindi. Tao rin sila, normal na tao na manggagaling sa mismo nilang lahi, no? Doon manggagaling. So, yun ang dapat na maging distinction yan. Pangalawa, constitutional kingship. Pag sinabing constitutional, is the king of Israel must be under the law and not above the law. No? So, while other nations during those days, the king is the law. The Pharaoh is the law. The emperor is the law. But the king of Israel is not above the law. He must be under the law of God. So, yung hari ng Israel, susunod siya sa batas ng Diyos. Siya yung magpapatupad ng batas ng Diyos. Kaya sumuway yung hari, sumuway na rin yung baong bayan. So, makikita natin ang problema. And then, pedagogical. Ang ibig sabihin, instructional. Ang hari, during those days, ay nag-i-instruct. God wants them to understand that they need someone to instruct, to teach, to lead. Because without a leader, they are weak. Kailangan sila ay mahina. Although, nung nag-request ng hari, sila noon, medyo na-offend nga ang Panginoon kasi that was an act of saying that we don't want you to be our king. Nevertheless, in God's sovereignty, nagpadala pa rin siya ng hari. Kaya lang, yung hari na yun, si Saul, hindi naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya naglagay siya ng isang hari na malapit sa kanyang puso. Yun nga si David, the man after God's own heart. And David was the one who lead Israel in the way of the Lord. Kaya mapapansin niyo yung Book of Psalms. Karamihan nun sulat ni David, no? Mga salmo ni David. Because David is not just a king who leads, but he is a king who instructs. The Book of Ecclesiastes, I believe, although I don't believe, no? As I said, medyo nag-differ ako doon sa mas maraming naniniwala na ang sumulat ng Ecclesiastes ay si Solomon, ako hindi. Pero naniniwala ako na yung author ng Ecclesiastes ay isang king. Ibig sabihin, ang trabaho ng isang hari noon is instructional din. Nag-i-instruct, nagtuturo. Hindi lang nagli-lead, kundi nagtuturo ng daan ng Panginoon. Kaya makikita mo yung Book of Ecclesiastes, diba? It's a reflection of a person who observed his surrounding, and based on his experience, he made some reflection out of it. No, yun ang Ecclesiastes. So when you interpret the Book of Ecclesiastes, interpret it that way. Interpret mo yan in view of ano yung gusto ng author, ano yung reflection ng author based doon sa kanyang nakita. Di ba? May mga sinasabi niya, parang tingin ko walang kabuluhan ng lahat, magpakasaya na lang tayo. O di ayan. Pag kinote mo yon, o di sige, mag-inom, magpakasaya na lang tayo. Hindi. Reflection niya yun eh. Magagawa siya ng reflection out of that. Pagkatapos gagawa siya ng punto at sasabihin niya rito sa huli na walang ibang pwedeng pinakamahalaga sa buhay ng tao, kundi matakot siya sa Diyos at sundin niya kanyang mga utos. The chief end of men is to fear God and to obey His commandments. Okay? Now, doon sa Davidic Covenant, mapapansin nyo, the Davidic Covenant described, there are three things that I emphasized last time. There was an anticipation. Now, even from the book of as early as Genesis, there was an anticipation of this kind of covenant. Yung magkakaroon ng hari sa bayan ng Israel. Genesis 17:6, Genesis 49, at doon pa lang, imagine mo, Genesis 49. Ang tagal noon. Ang pagitan ni David at saka nung Genesis 49, panahon ni Joseph, napakalayo. Pero doon pa lang, sinasabi na yung magiging hari sa bayan ng Israel, manggagaling siya saan? Sa tribo ni Judah.
So there was an anticipation. Judah talaga. Isang bagay nga makikita natin, ba't hindi si Ruben? Si Ruben yung panganay sa mga anak ni Jacob. So pinili talaga ng Diyos si Judah. At mapapansin niyo si Judah, si David nanggaling doon, at si Jesus Christ nanggaling sa tribo ni Judah. Kaya tinatawag din siyang the Lion of Judah. So there was a so-called anticipation. And then, inauguration. 2 Samuel 7. Dinescribe ko ito noong nakaraan kung paano inaugurate yung Davidic Covenant. Mayroong promise doon ng isang physical descendant ni David. Tapos, mayroon siyang desire to build a house for God in His name. Thus, there was a promise king that will stand in unique relationship with God. And there was a promise there that the king will reign in David's throne forever. Kaya nga, isipin nyo, sino ba itong pinangako na magiging hari daw, na mula daw sa lahi ni David, mayroong hangarin na itayo ang pangalan ng Diyos, itayo ang bahay ng Diyos sa pangalan niya, magkakaroon ng unique relationship sa Diyos, at magiging hari at uupo sa kanyang trono magpakailanman. Eh, hindi yan si Solomon. Hindi naman umupo si Solomon sa trono magpakailanman. Namatay si Solomon. Isa pa, bandang huli sa buhay ni Solomon, di naging maganda. Of course, punto dito, walang iba, si Jesus Christ. Ang fulfillment nun. So, yung last part natin, pinakita ko, ay yung tinatawag na realization. So, the realization of David's promise of a king will be fulfilled in the Messiah. At nung kinote yan sa Luke chapter 1, verses 31 to 33, makikita natin. Basahin ko lang uli. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So, nakita nyo, everything points to Christ. So now, let's go to the Messianic Covenant. Messianic Covenant. The expulsion of the people of God from the land of promise at the time of the exile dramatizes the massive failure under the old covenant. Kitang-kita natin yung failure ng old covenant. Diba? Kitang-kita natin yan. The end of the monarchy and the devastation of Jerusalem fulfilled the covenantal curse associated with the Davidic covenant as well. Diba? Nakita nyo, ang pinakahuling hari ng Huda ay walang iba kundi si King Sina? King Zedekiah. Tama. Si King Zedekiah. So, nung naging hari si Zedekiah, no? Tapos na, wala na yung physical descendant na uupo doon sa physical throne. Tapos na. Tapos ano pa nangyari doon sa pinakahuling hari? 'Di ba? Dinukot yung mata niya ni Nebuchadnezzar, no? 'Di ba naging napakamasahol yung ginawa sa kanya. And after that, captivity, 70 years of captivity in Babylon. Bumalik yung mga Israelites, no? Bumalik sila sa Judah after 70 years. Tinayo nila yung templo uli through Zerubbabel, pero wala nang monarchy. Wala nang monarchy. So, nung itinayo nila yung templo uli, ang bayan ng Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng Medo-Persia. Ang hari noon ay King Artaxerxes, di ba, ng Medo-Persia. Saglit lang yung Medo-Persia tinalo ng Greece. Si Alexander the Great, no? Doon sa prophecy ni Daniel, mababasa niyo 'yon. And then later on, dumating ang Romans. So, yung apat na mga halimaw binanggit doon, di ba? Babylon, Medo-Persia, pagkatapos Greece and Rome. At yung Rome ang pinakamatagal. Matagal 'yon, yung Roman Empire. At doon nung pinanganak si Christ, yung Rome ang siyang superpower sa buong mundo. Noong panahon na yon. Pag sinabi kong buong mundo, known world, ha? Hindi yung
Hindi ngayon kasi pag sinabi natin buong mundo, alam na natin lahat ng continent. No, nung araw, siyempre, hindi pa naman nadidiscover ang Amerika. Sino ba nakadiscover ng Amerika? Columbus. No, hindi pa nadidiscover ang Pilipinas. At marami pang lugar. Of course, nung panahon ni Alexander the Great, narating ni Alexander the Great, nasakop ni Alexander the Great hanggang India hanggang Afghanistan. So yung India medyo matagal na talagang kilalang bansa yan. Pero marami pa na hindi pa nakikilala noon. So nung panahon na yan, makikita natin wala nang king sa kaya nga naghihimagsik yung mga Israelita. They want to be freed from the bondage of Rome. Akala nila yung Messiah na darating ang siyang magpapaalis sa kanila doon sa bondage ng Rome. Pero alam natin, hindi yun ang trabaho ng Messiah. Hindi yun ang trabaho na gagawin ng tagapagligtas. Ang trabaho niya, ipufulfill niya yung Davidic covenant na magiging hari siya magpakailanman. Uupo siya sa trono ni David. Nakaupo na siya ngayon, pero hindi doon sa literal na trono na nandoon sa Israel, kundi nandoon sa heaven. He is now reigning in heaven. Now let's look at this, the promise of the new covenant. We can read it sa Jeremiah. Dalawa yan. A promise. Sa titingnan natin, una ay yung promise and then yung fulfillment. So, yung unahin natin yung promise. Dito sa promise of the new covenant, babasahin natin yung Jeremiah. Now, Jeremiah 31 to 34. So, dito, makikita nyo na sa Book of Jeremiah, doon binanggit unang-una yung salitang bagong tipan. New covenant. Basahin natin. Jeremiah 31 to 34. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ito yung contention kasi binanggit na naman yung Israel dito saka yung Judah, Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. Ito yung distinction ng new covenant. I will put my law within them. I will write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. So, dito makikita natin, kitang-kita na kagad natin sa pasimula pa lamang, may prophecy na patungkol sa darating na bagong tipanan at kakaiba ito. Sabi, ito daw ay tipan sa Juda at saka sa Israel. Now, isipin nyo maigi, paano mangyayari kung literal na Juda at Israel yan? Isipin nyo wala na ang Israel nung panahon na yun. Matagal nang naglaho at nalusaw. Juda na lang ang natira. Pero ang sabi, Israel and Juda. So, literal ba talaga na Israel and Juda? Pangalawa, binanggit din dito, ito daw mga kabilang sa bagong tipanan, iba sila sapagkat sila, hindi mo na sila sasabihin, kilala mo ba ang Panginoon? Kasi lahat sila kilala nila ang Panginoon. Hindi katulad dun sa unang tipanan, maraming mga taong hindi nila talaga kilala si Yahweh. Maraming Israelita, they don't have a spiritual relationship with Yahweh. But here, they have all relationship. And then, ito pa, ilalagay daw niya yung batas sa puso nila. Mula doon sa dalawang tipak na bato na isinulat ng Diyos yung batas ni Moses, ililipat ngayon sa puso. Nandito na sa puso yung law. At sila di magiging tao ko at ako magiging Diyos nila. At ang sabi pa rito, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, hindi ko na alalahanin ang kanilang kasalanan, makikilala nila ako mula sa pinakalis to the greatest. So kakaiba itong bagong tipanan na ito na pinrophesy ni Jeremiah. Hindi ito tulad ng mga naunang tipan. Ibig sabihin, lahat ng mga kabilang sa tipanang ito, puro mananampalataya, puro Christian, puro may relationship kay God, puro binago yung puso. Hindi na nga daw sila magsasabi, kilala mo ba ang Panginoon? Hindi, kilala kasi nila lahat. So very unique. So, sabi niya, I will make a new covenant within the house of the house. Yung ulitin ko, yung concept na ito, medyo iba So lumalabas itong house of Israel and Judah
Hindi siya literal na house of Israel and Judah. Kundi ito ay tumutukoy saan? New Israel, the church. No? So, now let's look at some of the distinction or we call that character. This is an everlasting covenant. Jeremiah 32:41, I will make them an everlasting covenant that I will not turn away from doing good to them, and I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. Therefore, those who are member of this covenant will never apostatize. Ibig sabihin, hindi siya tatalikod sa Panginoon. Ang daming mga, di ba, nakasama mo dati sa church, ang daming mga nagpupuri rin sa Panginoon. Iba pa, member ng choir, o yung iba nga, pastor pa eh. Tapos, bigla na lang all of a sudden, nawala sa church, bumalik sa mundo. Ibig sabihin, hindi sila yung tinutukoy rito na kabilang sa bagong tipanan. Kasi lahat ng bagong pakakasama sa bagong tipanan, hindi tatalikod sa Panginoon. Puro sila Christian. At ito'y everlasting covenant. Okay? And then unifying covenant, Jeremiah 50 verses 4 to 5. In those days, and in that time, declares the Lord, the people of Israel and the people of Judah shall come together, weeping as they come, and they shall seek the Lord their God, and they shall ask the way of Zion with faces turned toward it, saying, come, let us join ourselves to the Lord, an everlasting covenant that will never be forgotten. So the house of Israel and the house of Judah are united. And what is this? How can the house of Israel and the house of Judah be united when Israel had gone long? Ibig sabihin, wala na sila ng matagal na. Patay na yung lahi nila. Paano nangyayari yun? And therefore, hindi siya tumutukoy sa mismong ethnic Israel. Okay? And then, covenant where David reigns in peace forever. Itong pinakamatindi. Ito daw yung covenant na ito, uupo daw si David forever. Ezekiel 37:24 to 26, my servant David shall be king over them, and they shall all have one shepherd. They shall walk in my rules and be careful to obey my statutes. Will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. How could David do that? In fact, when Jeremiah prophesied this, David already nasa heaven na, ng matagal na, di ba? Patay na si David ng matagal na. Paano uupo si David forever? At siya yung magiging one shepherd. So therefore, ulitin ko, hindi na naman siya literal na si David yan. Kundi yan ay tumutukoy sa son of David. And then ito pa, it is a covenant when there is a promise of land like Eden. Ezekiel 36:35, and they will say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden, and the waste and the desolate and ruined cities are now fortified and inhabited. Now, what a land! Like, what? The land like Eden. Ito daw mga makakasama sa bagong tipanan, magmamana ng isang lupa. At ang lupa na ay tulad ng isang Eden. Ano ibig sabihin nun? So, hindi siya tumutukoy. Saan? Sa isang literal lamang na lupa, a piece of land in Middle East. It is referring to the new heavens and new earth. The so-called paradise restored. The Eden of the future. Okay? So yung pinaka-summarizing point natin dito, itong lahat ng binabanggit dito sa New Covenant ni Jeremiah, lahat Christian, lahat mananampalataya, lahat binago ang puso, lahat may espiritu ng Diyos sa kanilang pagkatao, sa kanilang buhay, hindi sila tatalikod sa Panginoon, at forever itong kingdom na ito, at yung uupo na hari nila na one shepherd, forever na maghahari sa kanila, at magmamana sila ng isang lupa na kung tawagin ay Eden. No? So, ano yun? So, hindi siya tumutukoy sa bayan ng Israel. Okay? Now, let's go to the fulfillment of the new covenant. The fulfillment rendered. So, ano yung fulfillment niyan? I believe na ang fulfillment niyan is none other than the church. The church. In the church,
is composed of Jews and non-Jew believers. Ulitin ko, binubuo ng mga Hudyo o mga Israelitang mananampalataya at mga Hentil na mananampalataya. Ito, merong denial dito. Ano yung denial? Yung mga dispensationalists, the dispensationalist denies that its fulfillment is the New Testament church or the constitution of the church. They keep Israel in the church distinct. Para sa mga dispensationalists, magkaiba pa rin yung church at saka ang Israel. Para sa kanila, yung church is a parenthesis of God's plan. In God's plan. So, Israel lang talaga ang people of God para sa kanila. Kaya nang tumalikod yung Israel, bumaling siya sa church. Yung Gentile. Ngayon, later on, babalik uli siya sa Israel. Naintindihan nyo? So, para sa mga dispensationalists, meron dalawang bayan. No? Ang church at ang Israel as a nation. So, iba pa rin ang plano ng Diyos sa Israel, iba pa rin ang plano ng Diyos sa church. Sa tingin natin, hindi. Ang tingin natin, yung church, ang fulfillment ng lahat ng sinasabi sa lumang tipan. Sapagkat sa church, magsasama-sama ang mga Israelita, ang Kristiyano, at saka ang mga Hentil na Kristiyano. No? Kung hindi ka Christian at hindi ka mananampalataya ni Kristo, kahit nalalahi ka ng Israel, hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos. No? Ang dami pa rin nag-hail ngayon. No? Let's defend Israel. How can we defend a nation? No. Let me clarify my point. We have to pray for peace. We have to pray that war will cease. No, we have to pray for that. And we don't want to see children, innocent people being terrorized and nabibiktima ng war na ito. Ang mga Hamas, tingin nila, mga invader itong mga Israeli na nandyan. No? Kaya nga ginagawa nila, pinipilit nilang burahin sa mapa. Mga Israeli naman, tingin nila, dito naman talaga kami mula pa nung araw. Pero gusto ko lang ulitin, ba't sila nawala sa kanilang lupain? Dahil bahagi ng parusa ng Diyos sa kanila yun. Imagine mo nung 70 AD, nung mawala ang mga Hudyo sa bayan ng Israel, bumalik lang noong 1948. Nangalat sila sa iba-ibang lahi, lupain. Buti nga lang, na-preserve nila yung kanilang heritage. Para bang mga Chinese na nandito sa Pilipinas? Marata mga Chinese dito, mga Pilipino na yan eh. Pero kitang-kita mo pa rin yung, di ba? Yung kanilang, itsura nila, yung kanilang, di ba, pagka ikaw babaeng Chinese, hindi ka pwede mag-asawa nang hindi nila kalahi, kaya nga, kasi gusto nilang ma-preserve yung kanilang, yung kanilang practice, yung kanilang language, nangalat sila, ganun pa rin. Pero marami sa kanila, nakapag-asawa na rin ng mga ibang lahi. At unti-unti na namamatay yung dugo. No, nagiging 1/4 na lang, 1/2 na lang, no? Yung kanilang pagiging Hudyo. So para na rin silang mga Samaritano at Samaritana nung panahon ni Jesus Christ, mga mistisong Hudyo. Wala na yung ethnic eh. No? Tayo ay laging nandoon sa katuwiran. Hindi natin sinasabi na, kasi ang daming, hanggang ngayon, how can you defend a nation, di ba, that terrorizing also the other, yung ibang, ito mga nangyayari, di ba, marami rin mga, napatunayan na isang hospital doon sa lugar ng Gaza, pinasabog ng mga Israeli forces. Ang dami namatay, mga doktor, mga... Imagine mo yun. So, pareho-pareho lang silang gumagawa ng mali. Pare-pareho silang gumagawa ng kasalanan. Pero ang nangyayari, dahil nga doon sa paniniwala natin na very special itong bayan na ito, no?
ang diyan ng Diyos sa kanila, nadilin lang yung isipan ng marami, maging ng mga ibang mga Christians, na ipagtanggol lagi ang mga Israelita kahit hindi sila nananampalataya kay Kristo. No? So, si Dwight Pentecost, narinig ko na ito mismo personal, taga-Dallas Seminary ito eh. Sabi niya, the new covenant of Jeremiah 31 can be fulfilled on the nation Israel and not by the church. Yan, clear yan. Charles Ryrie, meron siyang systematic theology, very strong dispensationalist. A new covenant is not only future but millennial. Yan, kita nyo? So, ibig sabihin, naniniwala siya na yung new covenant mapufulfill saan? Sa 1,000 years, millennium, maitatayo ulit daw yung temple doon. Di ba yung temple ngayon, sa bayan ng Israel, ano nakatayo doon sa temple? Dome of the Rock, ang tawag doon, di ba? Yung malaking mosque ng mga Muslim nandoon. Si John Walvoord, a new covenant is with Israel in the fulfillment in millennial kingdom after the second coming of Christ. Yan ang mga sinasabi lagi. Pero yung depensa natin, why we believe that the new covenant is fulfilled in the church, sa mga verses na ito. Basahin natin. Luke 22:20. And likewise, the cup after they had eaten, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Kung ang church, hindi siya kasama sa new covenant, dapat hindi tayo nagpapartake ng Lord's Supper. Pero yung mga dispensationalist, nagpapartake din ng Lord's Supper eh. 1 Corinthians 11:25. In the same way, he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink, in remembrance of me. Binasa natin, Corinthians. Ano mga taga-Korinto? Gentile. Gentile church yan. Hindi mga Hudyo. So, this verse demonstrate the events of Luke 22:20, which conveys the intention to institute a continuing ordinance for the church. So, every time yung mga Christian takes the cup, which is Christ himself identified as the new covenant in my blood, he is saying, I have part in the covenant, in its rule, and its constitution in His church. So pag nagpapartake tayo ng Lord's Supper, yung cup na merong katas ng ubas, sinasabi natin, bahagi ako ng bagong tipan. Ngayon, kung ang fulfillment ng bagong tipan, Israel, hindi tayo dapat nagpa-practice ng cup. 2 Corinthians 3, verse 3, and then hanggang verse 6a. Sabi rito, and you show that you are a letter from Christ delivered us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts, who has made us sufficient to be minister of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. That is the exact term na ginamit sa Jeremiah 31. Diba? Sabi doon, I will put a new spirit within you, I will write my law in your hearts. Not on the tablet of stone, but in your hearts. So lahat ng member ng New Covenant, and kinakausap ni Paul dito, mga taga-Korinto, na mga Gentile, nilagyan daw ng batas ng Diyos sa kanilang mga puso at ng Espiritu Santo. Hebrews 12:22-24. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gatherings, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks better word than the blood of Abel. So di na sabi, through Jesus, the mediator of the new covenant, the sprinkled blood that such as we are may come to Mount Zion. So, inisprinkle daw yung blood ni Christ. At yung mga na tumanggap, natalsikan, nasabihin na natin ng blood ni Christ, magiging kabilang siya doon sa Mount Zion. Ano yung Mount Zion? Hindi yung Mount Zion sa Jerusalem. Heavenly Jerusalem. The city of the living God. So, anong punto rito, mga kapatid? Hindi siya tumutukoy sa isang bayan o isang lahi. Tumutukoy siya sa church. Na yung church na yon, ang membro, mga Kristiyang totoo. Hudyo man o hindi. Okay? So yung pinaka-conclusion natin dyan, wala nang iba kundi yung New Covenant is the church. The members of the New Covenant is the church. The mediator of the New Covenant is Jesus Christ. And the symbol of the New Covenant is the blood of Christ. The sign. So every time we partake the Lord's Supper,
We are telling to the world that we are member of the new covenant people of God. So, don't miss the Lord's Supper. Now, yung difficulty kasi ay ito. Ito yung tanong. How can it be applied to the church if the covenant was made for the house of Israel and Judah? Yun yung binabanggit ko kanina. Kasi doon sa Jeremiah, clear binanggit. House of Israel and Judah. Now, ang simpleng sagot natin ay ito. The new Israel or the church is the continuation of Israel. No, ito. The church is the new Israel or the church is the continuation of Israel. Ibig sabihin, yung people of God, isa lang. Mula sa simula. Sa lumang tipan, ang people of God, marami roon na sa bayan ng Israel. Sino yon? Yung mga tao na nandoon na nakatingin sa darating na tagapagligtas, si Kristo. People of God, hindi yung buong bayan ng Israel. Maraming mga Israelita, hindi sila mananampalataya. Kaya nga tinan mo nangyari. Nung nandoon sila sa ilang, 2 milyon yun. Ibig sabihin, 2 milyon namatay lahat sa ilang. Maliban lang sa 2, si Joshua saka si Caleb. At syempre, yung nakapasok sa promised land, yung mga anak at apo na lang nila. Ano pa? Kitang-kita natin pagtalikod ng Israel Hindi lahat ng mga Israelita. Kasi tama sabi ni Paul sa Romans 11, not all Israel is true Israel. Hindi lahat ng Israelita ay totoong Israelita. Sapat ang mga totoong Israelita ay mga mananampalataya. Isa lang yun. Hanggang sa panahon ngayon. Kaya lang, sa panahon ngayon, mas marami ng membro ng bayan ng Diyos ay mga Gentiles. Kasi yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, magiging ama ka ng maraming mga bansa. Kung gaano karami ang bituin sa langit, ganon din karami ang magiging anak mo. Mas marami talaga mga Gentile na magiging kabilang sa bayan ng Diyos. So, anong mga verse natin? Galatians 3. Basahin natin Galatians 3:16. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings with S, referring to many, but referring to one. And to your offspring, who is Christ. And then, verse 28. There is neither Jew, ito na, nor Greek, there is neither slave, nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs, according to promise. So, Galatians 6:16. And for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Sabi niya sa mga taga-Galatia, mga Gentile to, you are now the Israel of God. So, meron ng bagong Israel ang Diyos. Yung church. Ephesians 2:11-14. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at the time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and the strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. Verse 19, Ephesians. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So it clear na clear yung mga statement na yan Paul na yung New Covenant people ay yung mga believers, Jew and non-Jew. The church, the universal church of God. So, katulad, mga dispensationalists will always say, there are two plans of God. The first, Israel talaga. And then, medyo tumalikod ang mga Israel. Punta muna tayo sa church. Babalik din ako sa church. Hindi ganun Walang ganun. Bakit? Jeremiah 31, House of Israel, House of Judah, pinagsama. Imposible ngang mangyari yun dahil matagal nang naglaho
yung lahi ng mga Israel, yung 10 tribes. Kaya hindi na siya tumutukoy yun doon. Tumutukoy na yan sa, it's a figure of speech. It's a figure of speech referring to what? The body of believers. Yung magkaaway. Di ba? Yung Israel at saka yung Huda, nung mahati sila, magkaaway na sila eh. Hindi na sila magkasundo. Tama ba? Karamihan ng lahat ng mga naging hari sa Israel, puro masasama mula kay Jeroboam. Di ba? Hanggang doon sakupin sila ng mga Assyrians. Sa Judah naman, meron ding masasama. Pero marami ring mga mabubuti. Si Josiah, si Joash, si Hezekiah, si Josiah. Medyo may mga failure din, pero meron din mga mabubuting hari. Pinapakita rito ang dalawang kaharian, ito puro masasama. Ito naman ay meron mga mabubuti rin. Yun din ang larawan, di ba, na pinapakita rito na Israel at Gentile. Gentile, pagano. Mga Israel may mga naliwanagan pero hindi lahat. Ngayon pinagsama, magkasama na. Nung sila'y nanampalataya kay Kristo at nanampalataya rin ito, iisa na yung bayan ng Diyos. Iisa na yung kasama sa bagong tipanan ng Diyos. So, yung New Covenant is fulfilled in the church, not in Israel. As opposed to the leading dispensationalists of our time, John Walvoord, diba? Charles Ryrie, and sad to say, even John MacArthur. Now, I love John MacArthur in many ways. He's a good preacher, a reformed expository preachers, but still, he holds on the view that Israel is different from the church, which we differ from him. So, in conclusion, community of the Messiah, of the Messianic and the new covenants on earth are the partakers of the covenant of grace. The community means the church, no? It is the very image of the glorified society of God's elect in the new heavens and new earth. And what a blessing, what a privilege to belong to such a society on earth. So we are part. If you're a true Christian today, make sure that you're a true Christian. You are now part of the new covenant. Ikaw ay na-fulfill sa iyo yung covenant na ginawa ng Panginoong Kristo para sa kanyang bayan.